Mayapang hapon Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa bawat hapag na pinagsasaluhan natin bilang pamilya o magkakaibigan, may mga kwentong higit pa sa lasa ng pagkain. Filipino cuisine is more than nourishment. It is a living archive of our history as a people. Mula sa mga sangkap na hinubog ng kalikasan sa iba't ibang rehiyon hanggang sa mga impluwensyang dala ng ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura, ang ating pagkain ay sumasalamin sa ating pinagmulan. Sa bawat putahe ay may kwentong nag-uugnay sa atin, sa ating mga ninuno at sa mga pamayanang patuloy na nag-iingat ng mga tradisyong ito. This spirit of remembrance is also at the heart of Filipino Food Month, or Buwan ng Kalutong Pilipino, celebrated every April through Presidential Proclamation number 469, an annual invitation to appreciate, preserve, and share the rich culinary heritage that continues to shape Filipino identity. Kaya't huwag kayong aalis. Sa hapong ito, samahan ninyo kaming ipagdiwang ang Filipino Food Month kasama ang award-winning visual artist, book designer, culinary historian, and food writer na si Ige Ramos. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang multi-award-winning food writer and designer and author of the new culinary book, Bukang Bibig, Ige Ramos. Magandang hapon sa iyo, Ige. Magandang hapon at maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa Art to Art. Welcome back to Art to Art. Thank you. I understand ikaw ay, I think, Hall of Famer Hall na. of Famer na kasi fourth time mo na ata Oo. mag-guest sa aming programa. Oo, nung radyo pa lang, nagsisimula ka. I know. So- And by the way, advance happy birthday. Oh my God, thank you. I'm Yes. getting older. I know, birthday mo bukas. Salamat. So, advance happy birthday. Thank you. Okay, so this is the fourth time you've been on the show and it's always great to have you here dahil lagi kang may dalang bagong sorpresa. But now it is your new book, Bukang Bibig. Pero bago yan, nabanggit natin kanina na ngayong Abril, ipinagdiriwang natin ang Filipino Food Month. I didn't even know na merong proclamation na gano'n, no? Oo. Buwan ng Kalutong Pilipino. So, bakit mahalaga ang selebrasyon na ito? Itong Filipino Food Month, isa itong initiative ng aming organization kung saan ako member. No? Ito yung, ang convener nito ay si Jamel Chor. Siya yung nagtatag ng PCHM, yung Philippine Culinary Heritage Movement. Okay. So kaming mga food editors, kasama ko sila Nana Osaeta, si Nina
Nina Daza Puyat at si Marilan Fontanilla, tinulungan namin na magbuo ng isang event no sa National Museum. At nung nakaraang taon pa, this was about 10 years ago. As early as like 2014, 2015. Okay. So pinapahalagahan namin na parang dapat meron talagang pagdiriwang ng Filipino Food Month. So ang ginawa ngayon ng National Commission for Culture and the Arts na pinirmahan na itong executive order ni ex-president Duterte na ginawa siyang April. So kasabay siya ng Literature Month. I see. Kasi parang naisip Okay. namin ang panitikan at pagkain ay hindi nagkakaiba. Ito ay nanggagaling sa ating bibig. Tinitikman natin ang pagkain. At sinasalita natin ang ating kultura, ang ating panitikan, ang ating tula. So, yung pagkain natin, di ba, oral tradition yan. At the same time, yung panitikan natin, lalo na yung mga indigenous literature natin, ay oral tradition. Kaya bagay na bagay siya sa Filipino Food Month. Oo nga. Di ba ang ganda nung nung pagkaka-frame niya? Oo. So, ang naglabi para magkaroon ng presidential proclamation ay ang... Yung Philippine Culinary Heritage Movement. I see. Kaya nagkaroon tayo Which- ng Filipino Food Month. I Sila see. yung private sector na nagre-represent sa national discourse. Okay. Kasi kasali dyan ang DOT, ang Department of Agriculture, at ang NCCA na every year nagre-revolve yung nagro-rotate yung kung sino yung mag-head, sino yung lead agency. I see. So this year, ang opening ng Filipino Food Month ay bukas actually, Okay. April 6 Aha. sa bukas April 6 sa Iloilo kasi number one sila yung UNESCO Creative City for Gastronomy. Aha. So together with NCCA sa tulong ng DOT at Department of Agriculture. Okay. So may malaking programa na magaganap. Wow. Kailangan pala pumunta sa Iloilo Well, bukas. Oo, lipad na tayo bukas. Mamaya lipad na tayo. Sige. But so after so many years of documenting Filipino food culture, ano ang naging starting point ng Bukang Bibig? Okay, yung starting point ng Bukang Ito Bibig. yun, ano? Ito. Okay, yan. So ngayon, actually, nagsimula ito dito sa Lason ng Republika. No? Aha. Ito yung Dila at Bandila, ang paghahanap sa pambansang panlasa ng Pilipinas, which was a year later, which it was translated into English nung aking original editor na si Joey Bakiran ng taga-UP. Ang Dila at Bandila, hindi na namin pinalitan yung title. Ito yung Search for the National Palette of the Philippines. So yung Dila, it's a play on word on Bandila, which is flag. So hinahanap natin yung parang ano talaga ang lasa ng lutuing ng pagkaing Pilipino. So ang naisip ko noon, it started as an abstract for a national workshop on cultural writing and art criticism. Tapos sabi ko, ano ba talaga yung pagkain ng Pilipinas? Nagbunsod ito bilang isang reaksyon na nagpunta dito si Andrew Zimmer tsaka si Anthony Bourdain noong 2013. So nag-react ako, bakit kailangan natin ng foreigners to validate our food? Kasi during the time, konti pa lang yung mga Filipino restaurants. So ito yung ni-research ko over time. I did a lot of field work. Bakit nga ba hindi nagkakaroon tayo ng appreciation sa Filipino food? So dito yung nagsimula. Tapos yung Bukang Bibig is a reaction after 10 years Okay. when Dila at Bandila was published. Kinabubuan ito ng 14 essays written in English. At yung mga essays, hindi siya konektado sa isa't isa. Kasi merong kwento about Quiapo, may kwento about cacao, merong kwento about bacalao, may kwento about yung pastil, tsaka ang pangalan nito, yung sakurab ng mga Maranao.
Tapos, nung pinagsama-sama ko siya, kasi para siyang nagko-collect ng data, no? Yung mga anthropological data, ko-collect mo, data lang yan. So, you have to interpret this data to come up with a theme. So, sabi ko, ito yon, eureka moment ako. Bukang bibig yung itatawag ko. So, humiram ako ng parang, syempre, sa pagsusulat, kailangan mo magbasa. So, ang dami kong binasang libro. So, it took me about 4 years to finish the book. So, yung ending, ito yung original title. Babasahin ko. Okay. Eat Filipino food, not for the history, because we're not sure what is authentic. Eat Filipino food, not for the culture, because we're not exotic enough. Eat Filipino food because everything you know about it is wrong. So, hindi naman siya Okay. controversial, but parang nagbibigay ako ng pahiwatig sa bawat Pilipino na yung pagtingin natin sa Filipino food ay iba-iba. Walang tama or maling sagot kung ano yung Filipino food. Kasi if I travel abroad, if I do a lot of yung mga lectures and demos, like in Jordan, in Bali, and everywhere, no? Pag tinanong ako, what is Filipino food? Hindi ko Hindi masagot. mo masagot. Okay. Kasi nga, ang dami-daming Ang dami. information about Filipino food. Well, speaking of madaming information, sa napakaraming pagkain, salita at kwento that surrounds local food, paano mo napili kung ano yung dapat mapasama sa libro? Actually, it's a work in progress. So, unti-unti, it's like explaining Filipino food one book at a time. You cannot just get... So this is like a first edition? This is the second. Second This is edition. part Okay. of the Lasa ng Republika series. Okay, alright. So, yung parang gusto kong sabihin na you cannot just like Philippine art or Philippine languages, you cannot just like put everything in one book. It has to be written like most of our cookbooks, di ba? Cookbooks nung 70s, cookbook ni Maria Orosa nung 1922. These are snapshots of a particular period. Ganito rin yung aklat, no? Ito yung snapshot ng 2025, 2026. And then what? 10 years from now? Well, what I plan to do, kasi ang dami ko ng mga field notes na during the holidays, I started encoding them. Ang dami pala nating version ng bagoong, ng patis. Tapos yung karinderya culture, hindi masyadong na isusulat. So, ito ngayon yung ginagawa ko. So, siguro, but every 6 months, I plan to come up with new book. Okay. Nakakagutom ka naman interviewin. Pero syempre, given your background, your books are also known not just for their research, but also for their design. Paano mo pinagtagpo ang visual storytelling at culinary history sa iyong bagong libro? So, I started as a book designer. Siguro nakwento ko na to in the past na yung book ni Feliz Santa Maria was it opened my mind and opened doors for me. Parang, wow, pwede pala to. So, I really admire what Feliz Santa Maria is doing. Tapos sumali ako sa Doreen Fernandez Food Writing Award. Nanalo. So, sabi ko, siguro yung next steps ko in my career is to combine food writing and graphic design. And nag-audit ako ng classes sa Ateneo ng anthropology to strengthen the rigor of scholarship. Tapos nag-aral ako nung 2013 sa ISCAM ng culinary arts because I don't want to open up a restaurant, but rather I'd like to become a better recipe writer. Kasi yun yung mga experiences, no? And then all those mga editorial management, IT, so lahat ng mga disciplines nun, pinagsama-sama ko to come up with a more rigorous scholarship when it comes to food writing. I see. Okay. You mentioned 4 years kang nag-research for Bukang No, Bibig? actually, it's part of
part of the 20-year research. 20-year research. Yeah. So okay. ano yun, no? Kasi there was a time in my career, I was a Filipino food columnist in Filipino sa isang tabloid Okay. sa Bandera. I see. So I go, wala pang social media, Friendster pa lang yata. No? So I would go all over the country to research, tapos to write my column, tapos yung means of communication ng text lang tsaka snail mail. So I would get requests na texting like, Kuya Ige, pumunta ka dito sa amin, gusto ko makita mo kung paano namin ginagawa yung puso or yung paano namin ginagawa yung asin or paano namin ginagawa yung lechon. So so it really opened a lot of things for me na it's really exciting. Pero and then I was able to amass talagang multiple notebooks of field work and about 500 articles over time. Okay. So, yun. Wow. Doon nagsimula yung So, dahan-dahan lang yan. Oo. So, tapos hindi naman siya na-amplify ng social media that time kasi wala pang social media noon. Tsaka mahirap rin kasi mag-post sa social media ng isang bagay na hindi ka sure. Yeah. Oo. Kasi baka mabash ka. Oo nga. So, ganun yung parang proseso nung pagtatrabaho. And researching food history can mean digging through archives, interviewing local cooks, even traveling to all of these far-flung communities. So what part of the journey naman is most challenging or rewarding for you? Yung challenging is you cannot really get answers from the beginning. You really have to get you have to earn their trust. Let's say when you're talking about when you talk to carinderia owners, hindi sila magbibigay kaagad ng information. Kailangan mo silang kausapin ng malumanay. Hindi ka pwedeng pumunta dun sa isang lugar na ako si Ige, ako ay isang I'm a food writer. Nagre-research ako sa mga pagkain. Doon pa lang Oo nga. sarado na yung pintuan. Sorry, sarado na kami. Kasi hindi nila alam, baka taga munisipyo or tinitingnan mo yung status ng cleanliness ng pagkain. Pero yun, kakain ka muna tapos lagi kung walang interview kung hindi ako bibili ng pagkain nila. Dapat magbayad ka muna, kainin mo muna yung pagkain nila, tapos saka ka magkwento, tapos... Ang sarap pala mag-food research. Oo, masarap. Tikim-tikim lang kasi tumaba ako noon eh. Okay. Well, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang food writer, culinary historian, and visual artist na si Ige Ramos. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa sayaw, inihahandog ng FEU Dance Company ang Tagni, isang major concert kung saan ang nakaraan at ang kasalukuyan ay gumagalaw bilang isa. Mapapanood ito sa April 10, 2 p.m. at 6 p.m. sa FEU Main Auditorium ng Far Eastern University, Nicanor Reyes Street, Sampaloc, Manila. Nakaugat sa kulturang Pilipino at gamit ang contemporary dance, isinasabuhay ng Tagni ang tradisyon na patuloy na nagbabago. Sa teatro, mapapanood ang stage adaptation ng Endo batay sa pelikula ni Jade Castro noong 2007 tungkol sa end of labor contract mula April 10 hanggang May 10 sa PETA Theater Center, Quezon City. Handog ng Ticket to Me kasama ang PETA Plus. Ito ay adaptation ni Liza Magtoto at sa direksyon ni Melvin Lee. Kwento ito ni Natanya at Leo na masusubok ang pagsasama dahil sa kawalang kasiguruhan ng trabaho. Tampok sa dula sina Jasmine Curtis Smith at Rissy Reyes Robinson bilang Tanya, Royce Cabrera at Esteban Mara bilang Leo at Kate Alejandrino Juan at Yana Bernardes bilang Candy.
Sa sining biswal, patuloy na makikita ang Lenten offering na The Only Begotten Son Sanctuary Exhibit hanggang April 12 sa MOA Sky, SM Mall of Asia, Pasay City. Tampok ang obra ng 25 Filipino artists, mga piyesang batay sa Stations of the Cross at mga tema ng pagdarasal, pag-aayuno at pagninilay-nilay. Katuwang sa pagbuo ng exhibit ang Archdiocesan Liturgical Commission, Jesuit Music Ministry at ang Miraculous Medal Apostolate o Museo ng Medalya Milagrosa. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang premyadong food writer and book designer na si Ige Ramos. So, Ige, in recent years, mapapansin natin na lumalakas ang interes ng mga Pilipino sa culinary heritage and traditional cuisine. So, kasama na rin ang revival ng mga traditional ingredients, no? Sa tingin mo, bakit ngayon mas maraming tao ang nagiging curious tungkol sa pinanggagalingan ng mga pagkain natin? Kasi I think social media has something to do with the popularity of our food, no? So people like sila Sherwin Felix of Localpedia, tapos marami like yung internet in a way naging democratize yung information, yung sharing of information. Like yung si Duopedia, yung isang kakilala ko din na blogger from Maguindanao. So parang yung a lot of young people now are searching for their identity, and then through social media they were able to articulate their voices, articulate their food, their tradition through that platform. So nagkakaroon tuloy ng interest, no? Then at the same time, with cheap travel and better infrastructure, people can now travel by bus. In fact, you can actually travel from PTEX, from Parañaque to Davao in 3 days. And you have like different stops. Doon pa lang, ang dami mo ng food discoveries na pwedeng matuklasan, no? So, in fact, a lot of young people now, no, this generation, from 28 to 35 years old, they're more aggressive in asserting their values, their identity, their tradition, no? So natutuwa ako dun sa ganung kasi during that time when I was like 28, I'm a party animal. I'll be in penguin, I'll be in I'll be in giraffe. Okay. I'll be watching concerts at the cultural center. Pakialam ko sa pagkain. Oo nga. So my food background is CCP Buffeteria. I can relate to that. Diba? I mean, when we were like working at the cultural center, that's her world, diba? So now it's so different. Like I'm so happy with this young people doing all this work. Okay, and habang ginagawa mo yung bukang bibig, may mga pagkain ba o mga kwento tungkol sa pagkain na halos nakalimutan na ng marami, but which you felt deserved to be remembered or revived? Yeah, marami. Like for instance, one of the things that I discovered in one of my trips to Bacolod is the cacao, no? Cacao is a very, very important
ingredient in our culture. Kasi dinala ito ng mga pare from Mexico, tapos tinanim nila, no, dito. Tapos yung particular cultivar, which they call the Criollo cacao, nagkaroon ng blight sa Mesoamerica, Central America, namatay lahat ng mga Criollo cacao in that region. And in the Philippines, nag-thrive siya. So ito yung ancient, like a 500-year-old cultivar na sa Pilipinas lang na nagta-thrive. So meron akong na-meet na farmer sa Bacolod, pero taga-Bago siya, si Christopher Padriga, na nanalo yung cacao niya ng first prize sa isang cacao competition sa France. It's a global competition. Kasi nga napakasarap. Tapos may mga nakadiscover na that's an ancient cultivar of cacao. So natuwa yung mga botanists, yung mga cacao growers, meron pa pala nito sa Pilipinas. So these are the stories that I want to tell, to the world na may mga endemic, may mga naturalized species tayo na lumalago. Like yung atsuete, hindi naman atin yan eh. I mean, yung bahay kubo nga, lahat ng mga, yung mga gulay doon, hindi naman native to the Philippines. Oo no? nga, oo. So gano'n, no? So parang tayo yung pinaka maraming biodiversity na flora and fauna, even yung mga yung sa karagatan natin, sa kapookan, sa kalupaan. Ang dami-dami nating mga ganon na dapat bigyang halaga. Yon. So ito yung mga isang storya pa lang to, pero Yes. ang dami-daming storya na pwede Okay. nating ikwento. Totoo. Kaya maraming edition yung libro mo. Oo. At dahil ngayon ay Easter Sunday, meron bang mga natatanging Filipino dishes that are traditionally served during Easter or during Holy Week? Oo, At ano ang kwento o tradisyon sa likod ng to? Actually, sinulat ko rin siya sa libro. Na, Sa Bukang Bibig, Sa Bukang aha. Bibig. So, may mga pagkain tayo na hindi nakakain on regular days. Kasi ito yung mga pagkain na meron social and cultural function. Na pag hinanda mo to sa Pasko, tataas yung kilay ng mga tao. Ba't naghanda ka niyan? Oo. So, one example is the bacalao. Aha. So sa Cavite, meron kaming tradition na yung pagluto ng bacalao na hindi na gumagamit ng bacalao. Kasi yung bacalao is imported from, let's say, San Sebastian, from Spain, no? From the Basque region, no? And yung bacalao napakamahal. So yung mga Caviteño, over time, they adopted the recipe to use other ingredients, no? So yung ginagamit ngayon sa Cavite ay yung labahita. So pero yung luto niya para siyang Portuguese, Macau, Spanish, Basque style na hinahanda lang siya tuwing Biyernes Santo. Tapos niluluto siya binababad siya ng Merkules Santo. Tapos pag Huwebes Santo, sinishred siya. Pag Biyernes Santo, lulutuin, kakainin. Sabado de Gloria, kakainin ulit. Hanggang Easter Sunday, palaman na siya ng pandesal pag Easter Sunday. Kasi lahat sa Cavite nagluluto ng bacalao. So ito yung mga pagkain na hanggang ngayon, masaya ako kasi marami pa rin gumagawa nito. In spite of the fact na parang lumang pagkain siya, tapos makikita mo siya sa palengke. So, pag Biyernes Santo, siguro, ang palengke ng Cavite City lang siguro yung pinakabising palengke pag Biyernes Santo. Yung ibang palengke sarado. Dahil nga, namimili sila ng mga ingredients for bacalao. Okay. Well, Bukang Bibig is the second book in your Lasa at Republika series. So, ilan pa ang aabangan natin? So, as long as I'm alive, habang may buhay, at habang Okay. may lakas
ng katawan at pag-iisip Oo, at ng okay. kaluluwa, Aha. patuloy pa rin ako magsusulat ng essays, mga sanaysay tungkol sa pagkain Pilipino. Okay, and naplano mo na ba how each book will be different from each other? Hindi pa. Hindi pa, Kasi okay. depende yun sa tema, depende yun sa makikita ko halimbawa yung mga data na na-collect ko, titingnan ko sila, tapos hahanapan ko sila ng theme, tapos ayun, lalabas na tayo. Pero ngayon, meron na akong ginagawa. I mean, hindi naman non-stop naman yung, hindi lang naman pagsusulat, but simultaneous naman yung pagsusulat, pagre-research, tsaka pag-aayos ng data, tapos yung pag-iisip, no? No, okay. So, And for readers who are planning to get hold of your new book, ano ang inaasahan mong matutuklasan nila? Not just about Filipino food, but about our culture and identity. so yung, ang gusto kong ipahiwatig sa mga mambabasa natin, especially nung libro ko, na yung pagkain natin, although nagsimula tayo na merong great cultural divide, no? Merong pagkain pang mahirap, pang mayaman. Parang gusto kong ipakita sa kanila na ano nga ngayon yung mga mayayaman pumupunta na sa karinderya kasi because of social media, because of na yung ano na tayo, parang let's be open, tapos wag na tayong maglagay ng label ng pagkain natin na ito ay pang mahirap, pang mayaman, hindi kami kumakain ng gulay kasi pang ano lang yan. Yung mga ganon, no? Yung burahin na natin yung ganong klaseng pananaw. Ang inaano ko ngayon ay let's embrace our culture, our food culture, because this is part of our, identity as Filipino. Yun nga, no? So, walang purong Pilipino. Pero tulad nga nung sinabi ni George Javier sa kanyang yung isang kanyang mga, it's a beautiful no, sabi niya, walang purong Pilipino dahil ang Pilipino, piling-pili, pinong-pino, Pilipino. Di ba ang ganda? Oo nga, maganda. And huling tanong, Ige, name one Filipino dish na sa tingin mo ay underrated o hindi pa masyadong napapansin, pero dapat matikpan ng mas maraming tao. Kinilaw. Aha. Dahil okay. ang kinilaw, popular siya sa Visayan region, lahat sa let's say sa Iloilo, sa Bacolod, sa Mindanao especially, no? So, kung gaano karami yung adobo versions natin, sa Visayas and Mindanao, ganun din karami ang kinilaw. Ay, hindi ko alam yun. So, ang dami-daming kinilaw. Ang dami-daming versions of kinilaw. At ang dami-dami rin ng versions of suka. At mga aromatics na nilalagay sa kinilaw na hindi natin kilala. If, kung galing tayong Metro Manila, meron mga fruits na like dungon, biyasong, basta ang dami-dami nilang mga aromatics na ginagamit na para sa kanilaw. So, if I were you, maghahanap ako ng pagkakataon na talagang to discover the different kinilaw dishes in our country. Okay. And bago tayo magtapos, please tell our viewers and listeners kung saan sila makakabili ng kopya ng Bukang Bibig. So, ang Bukang Bibig, Word of Mouth by Ige Ramos it was published by Anvil Publishing. It's available at all national bookstore outlets and the Anvil official stores on Shopee, Lazada, and TikTok. Alright. Well, maraming salamat sa pagdalo mo muli sa aming programa, Thank Ige. you so much. And of course, congratulations on Bukang Bibig, your latest book. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuhay Elizalde, nagpupugay sa Artistang Pilipino.